Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Kabanata 35, ang bagong Panginoon ng Chaos 100 taon ang iginugol ko para lamang makarating dito. Ang pamilyang Yuan ay isa sa 5 dakilang pamilya ng Great Realm, at ako, si Yongyun, ay naging bahagi ng pamilyang yun, o sa madaling salita, ako ay naging isa lamang sa kanilang mga tagapagsilbi. Ang mga kasamahan ko na nakatapos sa tore kasabay ko ay naging miyembro rin ng pamilya, namuhay kami ng magkakasama, ngunit isa-isa silang ipinagbili upang makipaglaban, hanggang sa ang iba ay mamatay bilang mga alipin. Sa loob ng 100 taon ng aking pagtatrabaho doon, halos lahat ng aking mga kakilala ay pumanaw na, milagro na nagawa kong mabuhay. Dahil dito, nakuha ko ang tiwala ng pamilya at itinalaga akong isang opisyal na tagapagsilbi. Subalit sa araw na iginawad nila sa akin ang titulong yun, doon ko napagtanto na kailangan kong labanan ang aking kapalaran, hindi ko maaaring itira ang buong buhay ko sa ganoong kalagayan lamang, kaya naman, ipinalit ko ang 100 taon ng tiwalang ibinigay nila. Nilooban ko ang Skilltome Library ng pamilya Yuan at ninakaw ang Divine Thunderstrike, isang elite-level na kakayahan. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa teknik na ito, nagbago ang bawat selula sa aking katawan. Ang lihim na teknik ng pamilya Yuan ay nagbigay sa akin ng laya na gamitin ang kapangyarihan ng Thunder God. Dahil sa kapangahasang ito, tinugis ako ng pamilya Yuan sa loob ng 20 taon hanggang sa ako ay mapatay. Ngunit nang ako ay muling sumibol sa Chaos, nagawa kong makuha ang ika-9 na ranggo sa 10 pinakamalakas na lugar pagkatapos ng 100 taon, salamat sa Divine Thunderstrike. Ngunit nang makatagpo ko ang lalaking ito, batid kong hindi pa siya umaabot ng 100 taon, paano siya naging Castle Lord sa Chaos? Bukod pa rito, kapansin-pansin ang kakaibang sigla ng malungkot na doktor, sabi ni Yongyun sa kanyang isipan. Si Dr. Chang Heo ay naging labis na malungkot magmula nang mabigo ang Abyss Expedition, ngayon ko lang siya uli nakitang ngumiti ng ganyan. Alalahanin mo ito, bata, isa kang maswerteng bata, sambit ni Chang Heo, mabuti at nakilala mo siya ng maaga, bago mo pa maranasan ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ito na ba ang huling rebulto? Tanong ni Jae-hwan. Muling nagsalita si Chang Heo, sa mukha mong iyan, marahil ay nagtataka ka kung ano ang espesyal sa kanya. 1 linggo bago ka dumating dito, ang kaharian ng Gorgon ay muntik nang mapasakamay ng Golden Sky Clan. Nag-iba ang ekspresyon ni Yongyun at seryosong nakinig. Hindi ko alam kung bakit maraming tao sa Gorgon ang kumampi sa kanila. Mukhang matagal na nilang pinagplanuhan ang pagsakop sa kahariang ito. At alam mo ba kung sino ang nagligtas sa Gorgon? Sino ang pumihil sa Lone King ng Chaos matapos nitong kontrolin ng dating Castle Lord? Ang batang yan ang gumawa ng lahat ng yun. Siya na ang Castle Lord ngayon. Ano, bakit hindi mo agad sinabi sa akin ito? Gulat na tanong ni Yongyun. Dahil bigla ka nalang sumulpot at tinangkang patayin siya, hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Huwag mo akong sisihin sa mga pagkakamali mo, galit na tugon ni Chang Heo. Habang nagbabangayan ang dalawa, may mga taong dumating. Nandito ako upang hilingin ng isang duelo sa Castle Lord, sambit ni Huang Kang, ang pinuno ng Fire King Clan. Kasama ko rito ang pinuno ng South Sea Clan, ngunit wala ka naman sigurong pakialam kung ako muna ang unang lalaban, hindi ba? Hindi na kailangan, malamig na sagot ni Jae-hwan, maaari ninyo akong labanan ng sabay, gusto kong magsanay ngayon, at wala akong buong araw para isa-isahin kayo. Ano, gulat nilang reaksyon, mukhang may mga taong uuwing bigo ngayong araw, wika ni Chang Heo, kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita, pagsisisihan mo ang sinabi mo. Agad na sumugod si Huang Kang, ang kanyang espada ay nagliliyab sa tindi ng apoy habang pinupuntirya si Jae-hwan, ngunit maliksi itong naiwasan ni Jae-hwan, ang atake ni Huang Kang ay tumama sa pader ng training ground, dahilan upang ito ay gumuho sa tindi ng init. Gusto mo bang sunugin ang buong lugar na ito? Sigaw ni Chang Heo, ngunit mukhang hindi na siya naririnig ni Huang Kang dahil sa bugso ng labanan. Nagpatuloy ang palitan ng atake. Malakas na puwersa ang lumalabas sa tuwing nagtatama ang kanilang mga sandata. Ha, takot ka ba sa apoy ng aking espada? Pang-uuyam ni Huang Kang. Hindi, tugon ni Jae-hwan, naghanda siya at sa isang iglap ay sinuntok ni Jae-hwan ang nagliliyab na espada ni Huang Kang. Nahirapan si Huang Kang na sanggahin ang puwersa ng kamao ni Jae-hwan, pagkatapos nito, hinawakan ni Jae-hwan ang espada gamit ang 2 kamay at nagwika, mamaya,
tatanungin din kita kung takot ka ba sa saksak ko. Nanlaki ang mga mata ni Huang Kang, matapos tanggapin ang ganting atake ni Jae-hwan, isang malaking butas ang naiwan sa pader kung saan si Huang Kang nakatayo. Nahihirapan pa rin akong kontrolin ang kapangyarihan ko, bulong ni Jae-hwan. Paano ko ba ito ipapaliwanag kay Jurgen, dismayadong sabi ni Chang Heo, habang si Yong-yun ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Biglang nagbago ang atmosfera, unti-unting pamatak ang ulan mula sa taas, ayos lang si Huang Kang, sabi ni Kaiman, lumingon si Jae-hwan sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa inyo na sabay na kayong umatake, hindi ko kasi matiis ang init, tugon ni Kaiman habang nakatitig ng matalim kay Jae-hwan, at ngayon, oras ko na para makipaglaban sa iyo, Castle Lord. Kabanata 36, ang sumpa ng katapatan, ngayon, oras ko naman upang labanan ka, Castle Lord, deklara ni Kaiman. Napaisip si Jae-hwan habang pinagmamasdan ang kanyang bagong kalaban, ang nauna ay gumagamit ng kuryente, ang kasunod ay apoy, at ngayon naman ay tubig, para silang mga Pokémon sa dati kong mundo. Ngunit ramdam ni Jae-hwan na iba si Kaiman, mas malakas ang presensya nito kumpara sa mga nauna sa kanya. Agad na sumugod si Jae-hwan, ngunit sinalubong ito ni Kaiman gamit ang kanyang espada, nagkaroon ng mabilis na palitan ng mga saksak at hiwa, halos magkasing bilis ang kanilang mga galaw, at ang tunog ng nagbabanggaang bakal ay umaalingaw sa buong paligid. May kakaiba sa lalaking ito, sa isip ni Jae-hwan, hindi katulad ng iba, wala akong maramdamang desperasyon sa kanyang pakikipaglaban, hindi ko maramdamang kailangan ko siyang patayin, at hindi rin siya nagpapakita ng puot, napakakalmado ng kanyang paligid. Biglang hinampas ni Kaiman ang kanyang espada ng malakas, ngunit sa isang iglap ay naglaho si Jae-hwan sa kanyang harapan, tumalon pala ito sa itaas, mabilis na bumulusok pababa si Jae-hwan upang tamaan si Kaiman, ngunit bago pa man tumama ang nakamamatay na atake, mabilis na nakailag si Kaiman. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa sahig na kinatatayuan ni Kaiman kanina, nagkaroon doon ng malalim na pinsala. Mabuti na lamang at naiwasan ko yun, bulong ni Kaiman habang hinihingal, dahil kung hindi, malamang ay katulad din ng sinapit ko kay Huang Kang, sumusuko na ako, natalo mo ako, Castle Lord. Napatitig si Jae-hwan sa kanya, hindi ko pa nasasaksihan ang kabuuan ng iyong lakas at kakayahan. Tumawa ng bahagya si Kaiman, haha, minsan, makikita mo na ang kahihinatnan ng laban kahit hindi pa ito natatapos, at sa pagkakataong ito, batid kong talo na ako, ang nais ko lamang ay malaman ang tungkol sa Abyss Expedition. Sa kabilang banda, nanggagalaiti sa galit si Huang Kang, ano ang sabi mo kanina, Yong-yun, namuntikan mo nang matalo ang Castle Lord? Huwag mong sisihin si Yong-yun, pag-awat ni Chang Heo, kasalanan mo kung bakit ka natalo, hindi sa kanya. Walang hiya, sigaw ni Huang Kang sa inis, nagsalita si Yong-yun, nga pala, ano na ang gagawin ninyong dalawa, dahil natalo kayo, kailangan na ninyong sumali sa Abyss Expedition. Napabuntong hininga na lamang si Huang Kang habang pinagmamasdan si Jae-hwan na tahimik na pinupunasan ang kanyang espada. Nagpunta talaga ako rito upang sumali sa Abyss Expedition, pag-amin ni Kaiman. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Lord Kaiman? Tanong ni Yong-yun. Oo naman, tugon nito, alam ng lahat na malapit na kaibigan si Kaiman ni Emil, ang Castle Lord bago si Jae-hwan, ngunit noong panahon na yon, hindi pa sapat ang lakas ni Kaiman upang makasali, nasaksihan niya kung paano gumuho ang pangarap at pag-asa ng kanilang grupo 900 taon na ang nakalilipas. Ngayon, tila ba nag-ensayo siya ng halos 1 milenyo para lamang sa araw na ito. Nagbabalak na rin akong pumunta sa Abyss mag-isa, kahit wala pa kayo, dagdag ni Kaiman. Ikaw, Kaiman, sige, wala na akong magagawa. Ikaw naman, Fire King. Tanong ni Cheong-hyo kay Huang Kang. Ano pa nga ba, natalo ako, kaya susunod ako sa kasunduan, sagot ni Huang Kang. At ikaw, Thunder God, bilang ni Chang Heo kay Yong-yun. Nakapag-isip na ako ng husto, biglang sigaw ni Yong-yun. Bigla itong kumaripas ng takbo patungo kay Jae-hwan, nagulat ang lahat at akala nila ay muli itong aatake, sinubukan pa siyang pigilan ni Chang Heo. Lord Jae-hwan, sigaw ni Yong-yun, ngunit sa halip na umatake, bigla itong lumuhad at sumubsob sa harapan ni Jae-hwan, natulala ang lahat sa nasaksihan. Sa oras na ito, ako, si Yong-yun, ang pinuno ng Thunder God Clan,
ay sumusumpa ng buong katapatan sa Castle Lord ng Gorgon, deklarasyon ni Yongyun habang nakayuko sa sahig. Nagtaka si Jae-hwan, maayos na yan, ngunit hindi ko kailangan ang iyong katapatan. Kahit na, sir, nangangako akong magiging tapat sa iyo hanggang sa aking kamatayan. Ngunit patay ka na, di ba? Biro ni Jae-hwan, na nagpatahimik kay Yongyun. Nga pala aking Panginoon, tanggapin mo ako bilang miyembro ng iyong pamilya. Pwede mo akong gawing kapitan kung gusto mo, hirit pa ni Yongyun. Pamilya, anong pinagsasabi mo? Tanong ni Jae-hwan. Basta, at ipinapangako ko na hindi ako magnanakaw ng kahit anong teknik sa iyong library. Kaya sige na, tanggapin mo na ako, pagmamakaawa ni Yongyun. Naguguluhan si Chang Heo, ngunit ikaw ang Lord ng Thunder God Clan, paano na ang iyong mga kasamahan? Dito ay biglang lumungkot ang mukha ni Yongyun. Ang aking clan, ang Thunder God Clan, ay wala na sa chaos. Natahimik ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cheongheo. 7 na lamang kaming natitirang buhay kasama ako. Wala na ang Thunder God Clan. 1 linggo na ang nakalilipas, ang buong clan ay tuluyan ng nawasak. Sa mga salitang iyon, binalot ng katahimikan at pagkabigla ang buong training ground. Kabanata 37, sinabi mo bang, ang Thunder God Clan ay tuluyan ng nawasak? Tanong ni Chang Heo na tila hindi makapaniwala. Oo, tama, kagaya ng sinabi ko kanina, halos 1 linggo na ang nakalipas, seryosong tugon ni Yongyun. Napaisip si Chang Heo at sinubukang pagdugtungin ang mga pangyayari. Kung gayon, sa panahong nawasak ang iyong clan, nagkataon namang nag-anunsyo ang Gorgon Fortress ng isang duelo para sa sinumang nais maging bagong Castle Lord. Kaya minabuti mong pumunta rito dahil wala ka nang mawawala pa, sinubukan mong kunin ang trono, ngunit pagdating mo rito, agad kang tinalo ng batang ito, na wala na ang iyong clan, nabigo ka pang maging Castle Lord, sa madaling salita, wala ka nang mapupuntahan kaya nagmamakaawa kang tanggapin namin, tama ba ako? Eksakto, masayang tugon ni Yongyun, na tila isang maamong tupa. Wala ka talagang hiya, ano? Asar na sabi ni Chang Heo, ngunit teka, kung ang Thunder God Clan ay natalo 1 linggo na ang nakalipas, dapat ay nakarating na ang balitang yun sa amin, kahit malayo ang distansya ng Manticore at Gorgon, ang 1 linggo ay sapat na para kumalat ang balita. Sumingit si Kaiman sa usapan, tama si Chang Heo, 1 linggo ay masyadong matagal na panahon. Tumingin si Yongyun kay Chang Heo, Dr. Chang Heo, di ba't sinabi mo kanina na iniligtas ng Castle Lord ang Gorgon mula sa Golden Sky Clan? Doon biglang natauhan si Chang Heo, nanlaki ang kanyang mga mata, ang Golden Sky Clan. Sandali, sabat ni Huang Kang, ang ibig mo bang sabihin, ang lahat ng kaguluhan sa loob ng kaharian nitong nakalipas na linggo ay kagagawa nila? Ganoon na nga, bulong ni Chang Heo, sila pala ang nagwasak sa inyong clan. Tama, sagot ni Yongyun, at hindi lang ang clan namin ang nawasak, maging ang Black Forest Clan na nasa 3 ranggo, at ang Heavenly Dragon Clan na siyang numero 1 sa Chaos, silang lahat ay tuluyang pinatumba ng Golden Sky Clan. Ano? Sabay na sigaw ni Huang Kang at Kaiman, halos hindi sila makagalaw sa gulat. At ano na ang nangyari sa Manticore Fortress? Tanong ni Chang Heo. Sinakop na rin sila, 1 linggo na ang nakalipas nang tuluyang mapunta sa kamay ng Golden Sky Clan ang Manticore, pahayag ni Yongyun. Napahawak sa kanyang baba si Chang Heo. Nakuha ko na, imposibleng maitago ang balitang ito sa loob ng 1 linggo maliban na lamang kung hinaranggan nila ang lahat ng daloy ng impormasyon mula sa loob mismo ng Manticore. Ibig sabihin, kontrolado na nila ang communication system at lahat ng paraan ng pagpapadala ng balita. Teka, hindi ko maintindihan, nalilitong sabi ni Huang Kang, sinasabi mo bang 3 sa pinakamalalakas na clan sa Chaos ay naglaho sa loob lang ng 1 gabi, at ang nasa 10 ranggo pa ang may gawa nito? Oo, yun mismo ang nangyari, tugon ni Yongyun, maluwang ang paghinga ni Kaiman, may narinig na akong balita noon na mabilis na lumalakas ang Golden Sky Clan, ngunit hindi ko inakalang sapat na ang lakas nila para sakupin ang Manticore sa loob lang ng ilang taon. Sa gitna ng seryosong usapan, nagsalita si Jae-hwan, ang ibig niyo bang sabihin, kapag mas mababa ang ranggo, mas malakas ang isang clan? Napatitig si Yongyun sa kanya. Di ba ikaw ang Castle Lord, ngayon mo lang ba nalaman ang mga bagay na yun? Agad na nagbago ang aura ni Jae-hwan, isang nakapapangilabot na presensya ang bumalat sa kanya, dahilan upang manginig ang lahat sa takot, para siyang isang halimaw na handang lumamon anumang oras.
Ano ang sabi mo? Tanong ni Jae-hwan ng may malamig na tono. Hindi yun ang ibig kong sabihin, o tal na sigaw ni Yongyun habang umaatras. Patawad, hayaan mong magpaliwanag ako, huwag mo lang akong patayin. Bahagyang tumango si Jae-hwan at naglaho ang mabigat na presensya. Hay, munti ka na ako doon, bulong ni Yongyun sa sarili. Maswerte ka at hindi ka niya tinuluyan, sabi ni Chang Heo. Muling nagpaliwanag si Yongyun, ang Chaos ay binubuo ng 4 na pangunahing kuta, ang Gorgon, Manticore, Dryad, at Garuda. Sila ay pinamamahalaan ng 10 Clans of Chaos, ang mga clan na ito ay nakaranggo mula 1 hanggang 10, karaniwan, ang unang ranggo ang pinakamalakas, ngunit ngayon, ang pang-siyam, Thunder God, pang-atlo, Black Forest, at pang-una, Heavenly Dragon, ay nilamon lahat ng pang-10 ranggo, ang Golden Sky Clan, sigurado akong may ibang malakas na grupo ang sumusuporta sa kanila mula sa dilim. Napaisip si Jae-hwan, Golden Sky Clan, noong una ko silang nakaharap, akala ko ay nasa kanila ang Dream Demon, sinubukan din nilang agawin ang Gorgon, at ngayon ay nakuha na nila ang Manticore, kung ang hangarin nila ay sakupin ang lahat ng fortress, baka naroon din ang hinahanap ko. Samantala, sa isang madilim na dako, isang putol na ulo ang bumulagta sa sahig. Mukhang nabigo tayong makuha ang Guardian Horn Beast, wika ni Jin Hong Lim, ang Panginoon ng Golden Sky Clan, wala tayong magagawa kung yan ang kinahinatnan, di ba? Ang pahina ng kaalaman ni Yongyun, magandang araw sa inyong mga bagong taga-subaybay, ako si Yongyun, ang inyong tagapagbigay kaalaman, ano nga ba ang 10 Clans of Chaos? Heto ang paliwanag. Ang 10 pangunahing clan na ito ay namamayagpag na bago pa man magsimula ang Abyss Expedition 900 taon na ang nakalipas, bawat clan ay may kani-kanyang Lord, Vice Lord, at Head Elder. Marahil ay iniisip ninyong mahihina sila dahil mabilis silang tinalo ni Jae-hwan, pero nagkakamali kayo, ang mga Lord ay mga nilalang na kayang pumatay ng 12 higher stage adapter players sa isang kisap mata. Kilalanin ninyo kami, ako si Kaiman, Lord ng 5th rank South Sea Clan, ako naman si Huang Kang, Lord ng 8th rank Fire King Clan, at syempre, ang pinakagwapo, ako si Yongyun ng 9th rank Thunder God Clan. Tandaan ninyo, sa Chaos, kapag mas maliit ang bilang ng ranggo, mas nakatatakot ang lakas nila. Maghanda kayo sa susunod na mga kabanata dahil mas maraming malalakas na Lord ang lilito. Sabi mo, nawasak na ang clan mo, di ba? Sabat ni Chang Heo. Oo nga pala, hehe, pa-post ni Yongyun.